Bago po tayo magpasimula mga kapatid, tayo po muna ay umiyoko at tayo po ay manalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's bow our head. Panginoong Jesus, muli po, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. At muli po, pinatunayan mo, Panginoon, na ang iyong presensya ay namamalagi sa iyong mga anak. Yes. Hallelujah. Napakasarap, Panginoon, na makapiling ka, na muli maramdaman, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Lord, walang kapantay, Panginoon, ang kasiyahan aming nadarama, sapagkat muli mo pong pinatunayan ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Kaya salamat po at sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong pagdako sa pakikinig ng iyong mensahe. Hinihiling ko po, Panginoon, na muling kumilos ka sa aming kalagitnaan. Kasangkapanin mo lamang, Panginoon, ang iyong alipin na mula sa kanyang mga labi, lumabas, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong kalooban para sa aming lahat, Panginoon, at sa mga kapatid ko po na naririto upang mapakinggan kang muli, Panginoon. Pagkalooban mo po sila, O Diyos, ng makalangit na kaunawaan at ang kasiyahan ay kanilang maranasan, Panginoon, habang sila ay nakikinig at inuunawa ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa iyong mga pangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen. And amen. Ngayon pong umaga, mga kapatid, sabi ko nga po sa aking sarili, hindi muna ako mangangaral ayon po sa ating pong hayaan ko na lamang po yung Sunday School ang magturo patungkol nga po sa angels and demons. Dahil alam ko, may nais po na ipabatid sa atin ang ating Panginoon. Amen. So, sa umagang ito, mga kapatid, ating pong pag-usapan ang paksa. What shall I do to inherit eternal life? Ano ba ang aking gagawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Amen. So kung babasahin po natin ang Luke chapter 10, verses 25 hanggang 27, pakibasa po sa Tagalog. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana na walang hanggang buhay? 26. At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? 27. At pagsabit niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. So mga kapatid, sa tinuran po ng ating Panginoon, sa katanungan nga po ng binatang mayaman, makikita po natin dito ang mga katagang, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Ito po yung sagot ng ating Panginoon sa katanungan, ano bang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sa umagang ito, mga kapatid, we are privileged na malaman po natin kung ano yung dapat nating gawin upang tayo po ay maging ganap na tagapagmana ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. The first of all commandments, kung babasahin nga po natin ang unang utos po ng ating Panginoon, doon nga po sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. Pakibasa po. Deuteronomy chapter 6, 4 and 5. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na
iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Hear, O Israel. Pakinggan mo, O Israel. Makinig po kayo mga kapatid. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Amen. Makinig. So paano ba natin pinakikinggan ang salita ng ating Panginoon? Amen. So mahalaga po yun. Mamaya po tatalakayin natin yan. Paano ba natin pinakikinggan ang salita ng Diyos? Kasi ang una pong sabi dyan, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Maliwanag po yan. Ano sabi dyan? Ang Panginoong Diyos ay tatlo ba? Dalawa ba? O isa lang? Isa ang Panginoong Diyos. At dahil siya ay iisang Diyos, ang nais niya, all, lahat. Amen. Tayo bukang bibig natin ngayon, sana all. Pero noong pa po yan, sabi ng Panginoon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kasama po dito yung lakas. Kung mamahalin po natin ang Diyos, buong lakas po natin siyang mamahalin. Amen. Hindi po pwede yung patay-patay, pupunta ka dito, magpupuri ka. Ang pagpalakpak mo, ano to, may sakit? Dapat ang mga anak po ng Diyos pag nagpuri sa Diyos, buhay na buhay. Sapagkat ang Diyos pong ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Amen! So mga kapatid, diyan po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, ito po yung tinatawag sa Hebreo na Shema. Ang ibig sabihin po ng Shema ay pakinggan mo. Amen. Makinig kayo. Amen. At itong Shemang ito, it requires total love for Him that integrates our entire being, our deepest desire. So, ibig sabihin, kasama po dito, sa pagpupuri po natin sa Diyos, yung ating pinakamalalim na desire. Ano ba talaga yung nais mo sa buhay mo para sa Panginoon? So nakapanood po yan sa pagsamba natin sa Diyos. Amen. Kaya nga po, baliwala na ipakita mo sa Diyos ang totoong pagsamba mo, baliwala na alipustahin ka ng mga tao. Amen. Wala akong pakialam, wala tayong pakialam sa kanila. Kung sa ating pagsamba sa Diyos, tumatalong ka. Oh yes! Humihiyaw ka. Tumutulo ang luha mo, tumutulo ang uhog mo, tumutulo ang laway mo para sa Panginoon. Kasi, huwag mong iisipin na tinitingnan kanila dahil sila man ay nagpupurit sumasamba sa Diyos. Amen. Kaya nga po mga kapatid, yan po yung hinihiling ng Diyos. Yung buong pagkatao natin, sasambahin natin siya sa pinakamalalim na kaparaanan. Involved po dito yung puso ng tao. Amen? Our very life and emotion, yung kaluluwa natin, involved din doon, mga kapatid. Then, our daily energy and resources, yung strength natin. Amen. Wala pa akong nakitang totoong sumasamba sa Diyos na nakatayo lang. Amen? Lahat po lang sumasamba sa Diyos. Sabi ko nga kay Sister Tess kahapon, Sister Tess, sana malaki itong sambahan natin kasi parang ang sarap tumakbo sa Panginoon. Ang sarap tumalon. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kung nauunawaan lang talaga natin ang katotohanan patungkol sa pagsamba, magagawa po natin ito mga kapatid. Amen. So dito pa lamang po sa lupa, tinitrain na tayo ng ating Panginoon. Kasi higit pa po doon sa langit. Dahil may nagtatanong sa akin, Pastor, ano pang gagawin natin sa langit? Sabi ko, oo nga no. Ano pang gagawin sa langit? Magpupuri ka lang ba? Lagi. Tumatalong ka lagi. Wala namang tulugan. Wala na. Mga kapatid, kasi sa langit, iniisip ko nga ito may bahay pa talaga sa langit. Alam niyo mga kapatid, matagal ko nang pinag-iisipan yan.
Kasi ang sabi doon, in my Father's house are many mansions. So ano ba yung kaisipan ninyo sa mansion? Tirahan ba? Pahingahan ba? Kasi ang tunay na kapahingahan, ang Panginoon na. So, you don't need rest dahil nandoon ka na sa rest. Nasa piling mo na ang kapahingahan. Then wala nang gabi doon kasi ang Diyos ang nagsisilbing ilaw o liwanag. Nandoon siya lagi. Walang gabi. Ibig sabihin, wala nang tulog. Amen? Amen. Walang tulog, mga kapatid. So, ibang-iba. Kaya nga ang ibibigay po sa atin ng Diyos na katawan, hindi katulad nito, na kailangan itong ipahinga, kailangan matulog. Sabi nga po ng mga espesyalista, 8 hours na tulog lang daw. Pero sinisira ko po yung mga espesyalista kasi sa akin, 5 oras lang, kontento na po ako. 8, 9, 10, 11, 12. Huwag gising na. Oh. Yun po yung tulog ko. Pero mukha ba akong hindi kompleto? Yung eyebag ko ba lumalabas na alam, nangangalupat na ba ako? Hindi naman di ba? So, kaya doon ko po napapatunayan kung bakit po pinapatulog tayo para para gamitin mo yung kamong tulogin mo. Di ba? At alam niyo ba ang katotohanan kung bakit sabi sa atin 3 times tayo kakain? Alam niyo ba ang nasa likod ng idea yon? Kung sino? 3 times ka dapat kumain. 3 times. Bakit? Kasi ang negosyo niya, pagkain. Sabi nga po ng mga hinche, ang mga tao dapat kumakain kung kailan lang sila gutom. Yan po yung panahon para kumain pag gutom ng tao. Diba? Kaya yung ibang tao, kumakain na sila once a day. Kasi doon lang sila nakakaramdam ng gutom. So, hayaan natin yun. The concept, yan. Pag-usapan po natin yung eternal life. This concept of divided loyalty is rejected in the Hebrew. Framing of text, of biblical text, Exodus chapter 20 verse 3, pakibasa po. Itong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So yung pong sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa 10 utos, dahil nasa Exodus 20 po yun yung 10 commandments. Ang sabi doon sa verse 3, you shall have no other gods before me. Walang ibang Diyos sa aking harapan. Mahirap yun. Kasi ipinagbabawal po ng Diyos ang magkakaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan. At ang Diyos-Diyosan na yan ay hindi po istatwa lamang o mga larawan. Anything, anumang bagay na kakompetensya ng Diyos sa buhay natin falls under the idolatry. Mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa Diyos, mas mahal mo ang anak mo kaysa sa Diyos, idol mo sila. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Anything nga lahat ng bagay, dapat walang katulad, walang hihigit sa Diyos. Amen. So ang mga talatang ito, yung chapter 20 verse 3 ng Exodus, leaves no room for divided commitment sa ating Panginoon. Sapagkat ang nature po ng ating Diyos, He is a jealous God. Amen. Siya po'y Diyos na mapanibughuin. Silosong Diyos. Gusto niya, siya lang. Amen. Ngayon, ang tanong, grabe naman ang Diyos. Napaka-OA niya. Overacting siya. Bakit? Isipin mo, siya lang? Bakit? May karapatan ang Diyos magselos. Amen? Kasi siya nagbigay buhay sa atin. Kanino ba natin ginagamit ang buhay natin? Siya nagbigay ng lakas sa atin. Kanino ba ginagamit natin ang ating mga lakas?
Oh, di ba dapat sa Kanya? Dapat nabubuhay tayo para sa Kanya. At dahil sa Kanya, kaya tayo nabubuhay. Sa madaling sabi, ipaglingkod natin ang buhay para sa Diyos. Signifies a passionate, exclusive relationship that refuses to share the believer's core allegiance with rivals or idols. So hindi dapat natin ibinabahagi ang ating pong allegiance, yung katapatan natin sa mga tao o sa iba pang mga bagay kung hindi man lang, kung hindi para sa Diyos lang. Amen. So, ang allegiance po natin, ang katapatan natin ay dapat sa Diyos lamang. Sasabihin ko po sa inyo, huwag kayong maging tapat sa pastor nyo. Tapat kayo dapat sa Diyos nyo. Amen! Dahil kung tapat kayo sa Diyos, magtatapat din kayo sa lingkod ng Diyos. Amen. First of all, yung katapatan natin sa Diyos. Amen. Ayun, pag-usapan po natin yung Shema. Shema implies much more than simply hearing. It carries a deeper meaning. So ang Shema, mga kapatid, yung salitang makinig, ito po'y naglalaman ng mas malalim pang mga kahulugan. Una, paying, ano to? Ano wala? Close attention. So, ibig sabihin, makinig kang mabuti. Pakinggan mong mabuti ang mga salita ng Diyos. Paying close attention to the Word of God. Hebrews chapter 2 verse 1. Ano sabi? Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Panghawakan nating mabuti ang ating mga napakinggan. Yung mga aral ng ating Panginoon. We must earnestly heed them. Bakit? Para hindi ka maligaw. Amen. Dahil ang pagkaligaw, mga kapatid, ay bunga ng hindi mo pakikinig. Dahil hindi ka nakikinig, hindi mo na iunawaan yung iyong napapakinggan. So sa pakikinig, dapat iniintindi yung pinakikinggan. Amen. Sa totoo lamang, mga kapatid, itong nakikita ninyo sa harapan ay hindi po nag-aral sa mga Bible school. Hindi ako produkto ng seminary. Ako po'y bunga ng Espiritong Banal na tumawag sa akin. Ang pagpapastor, mga kapatid, hindi ginusto ng tao. Ayaw ko nga talaga nito eh. Bakit ayaw ko? Problema nyo, nagiging problema ko. Di ba? Bakit ako paglilingkod? Kung pwede naman ako yung paglingkuran. Di ba? Masarap yata pagdating ko, uupo na lang ako. Oh. Di ba? Sarap nun. Pero radical ang pastor ninyo, ibang klase. Saan kayo nakakitang pastor? Nauna. Bago ang mga miyembro, nauna muna. Naglilinis. Lahat ginagawa. Dahil yan talaga ang biblical na pastor. Yung mga pastor na pagpunta, magpipreach na lang, ano yun? CEO ng kumpanya. Then, kinakailangan mo pang, ay pastor, sabi nga, may taga-bukas pa rin ng pintuan ng kotse. Wow, ako walang kotse. Siguro may miyembro nag-aabang sa akin dyan sa jeep. Pagbaba ko kasi matanda na ang pastor nyo. Pastor, aalalahin na lang kita pababa. O di ba? Hanggang may aakay sa akin paakyat. Walang ganon. Ang mga pastor po ngayon, gusto nilang sinasalubong sila ng mga miyembro. Pastor, good morning, pastor. Ang tanong ko nga sa inyo, na good morning na ba ninyo ang pastor ninyo? O yung pastor nyo ang bumabati sa inyo lagi? Diba? Kaya nga sabi ko, radikal. Iba. Yan ang dapat, mga kapatid.
naiiba. Kasi ang Diyos po natin, naiiba, walang katulad. Amen. Paano ka masasabing naglilingkod kung ikaw yung pinaglilingkuran? Amen? Then, Proverbs, ano yun? 4:20 hanggang 21. Medyo pala bata, tumitingin pala. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mang hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. My son, give attention to my words. Yan. Give attention to my words. Ibig sabihin, pay attention to the word of God. Incline your ear to my saying. Ang sabi po ng Proverbs, ikiling mo ang iyong tenga sa aking mga sinasabi. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Itago sa puso ang mga napapakinggan. Amen. Hindi pagpasok dito, labas dito sa kabila. Amen. So mga kapatid, puntahan na po natin yung ikalawa na ibig sabihin ng Shema. Internalizing the truth. Amen. Psalms 119 verse 11. Pakibasa po. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. So kapag ang puso ng tao ay pinananahala ng salita ng Diyos, ibig sabihin, dito po natin itinatago, ibinobodega ang salita ng Diyos sa puso po natin. Anong sabi dyan? Ang kasalanan po ay, kumbaga, parang imposible pang manahan sa iyo. Kasi, nandito na nananahan ang salita ng Diyos, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Then, when truth is rooted within us, it filters our choices and serves as shield against temptation. Kapag ang katotohanan ay nakaugat na, ibig sabihin, tumutubo na sa puso natin, binifilter na nito. Kung paano ang mga halaman, ang mga dahon nito, binifilter ang hangin na ating hinihinga, ang puso po natin na punong-puno ng salita ng Diyos, binifilter din ito ang ating mga pagpili. Ang choices po natin. Amen? Yung mga decision po natin. At ito daw mga kapatid ay nagsisilbing panangga laban sa mga tukso. Joshua 1:8, anong sinasabi? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon iyong paggiginawain ng ilakad, at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Mga kapatid, sa kabuuan po ng Bible, the entirety of Bible, once lang natin mababasa yung salitang good success. Diyan lamang po yan sa Joshua chapter 1 verse 8. Maliwanag ang sabi dito, this book of the law, ito po yun. Ito pong salita ng Diyos, itong aklat ng kautusan, shall not depart from your mouth. Anong ibig sabihin mga kapatid? Dapat sinasalita natin ang salita ng Diyos. When I read the Bible, binabasa ko po talaga ito, hindi lang ng mata, kundi ng bibig. Nagsasalita. At nakaugalian ko na po yan. Kahit nung ako'y nag-aaral pa, pag ako po'y nagre-review, binabasa ko talaga. Binabasa ko ang salita, ang mga pinag-aaralan ko. Then may music pa yan, ha? So nag-multitasking na ako nung araw pa. Nag-aaral, may radyo pa sa na pinakikinggan. Kasi parang bagang nagkakaroon ka ng inspiration dahil sa yung napapakinggan. So ngayon, ang inspiration na po natin, syempre, gospel song. O, pwede kang magpatugtog ng mga instrumental, yung mahina lang kasi
sa madaling araw po kasi talaga ito yung time na masarap mag-aral. Amen? Kaya nga po, nakikita niyo naman, madaling araw pala mag-isip na po ako. Sa bagay, hindi naman ako nagpapatay ng aking opo, laging naka-open lang yan. So, mga kapatid, punta na po natin yung pangatlo, responding with faithful action in obedience. So kapag ating pong pinapakinggan ang salita po ng Diyos, so tayo po ay natututong tumugon ng mayroong katapatan sa pamamagitan ng ating pagsasakatuparan at pagsunod sa kautusan. Amen. So pakibasa po, James 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, isa po sa pinaka malupit na pwede natin gawin sa ating sarili ay yung dayain mo ang sarili mo. Amen? Bakit ko nasabing pinakamalupit? Malupit ka sa sarili mo eh. Sarili mo na, dinadaya mo pa. Sabi po ni James, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Pag pinapakinggan lang po natin ang salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin niyan. At hindi natin ginagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Amen? Parang isang tao, matapos magsalamin, nakita niya, madungis ang mukha niya. Kaya mo na yan. May salamin ka pa. O diba? So ang salita po ng Diyos, ito po yung salamin ng ating kaluluwa. Amen? At ito rin yung tubig na maaaring ipanglinis sa dumi natin. Amen? Kaya nga po, napakaganda. Putting God's word, putting godly word into active practice rather than just listening, it is a tangible expression of love, trust, and worship. So, pakinggan niyo mga kapatid. Sabi dito, ang ating pong paggawa ay kapahayagan lamang ng ating pagmamahal, ng ating pagtitiwala at pagsamba sa Diyos. Kung tayo po ay nakikinig lamang pero hindi mo namang ginagawa, ibig sabihin niyan, hindi mo mahal ang ating Panginoon. Amen? Wala kang tiwala sa Kanya at wala kang pagsamba sa Kanya. O hindi mo siya binibigyan ng halaga. That is worship. The Word of God is our worship. Diba? Kung sa atin po, ang Diyos na ang pinaka higit sa lahat, yun po yung ating ibinibigay na premium sa ating Panginoon. Higit siya sa lahat ng bagay. So, we must love Him all of our being. We must trust in Him and everything in our life. So, dapat lahat ng bagay ipagkatiwala natin sa Diyos. At kapag itinagawa natin, the highest worship na maaaring ibigay ng tao para sa Diyos. So mga kapatid, pag-usapan na po natin yung apat na all sa pagmamahal natin sa Diyos. Number 1, loving God with all your heart. Mahal ba natin talaga ang Diyos? Amen. Say amen! Amen! Okay, mahal natin ang Diyos. Pero, gaano mo kamahal ang Diyos? Do you love God with all your heart? Bakit hindi na tayo makasalit ng amen? All ba talaga? Lord, I want to love you. Pero, mukha yata hindi pa all eh. O diba? So, this truth emphasizes a call to total, wholehearted devotion. Loving God with all your heart means that your deepest affection, your deepest will, your deepest desire centered and focused on Him alone. Sa Kanya lang talaga nakafocus. Amen? Amen.
kung tayo po'y naglilingkod sa Diyos, minsan, may nakausap po ako, sabi ko sa kanya, Brad, bakit hindi ka na lang magpastor? Sabi niya, kasi marami po akong kinukonsider, brother. Bakit? Takot ka maghirap? Sabi niya, isa pa yun, takot maghirap. Bakit? Sabi ko, doon ko lang nag-yield, doon ko lang nalaman, hindi talaga siya tinatawag ng Diyos. Kasi kung tinawag ka ng Diyos, kahit wala kang matatanggap. Amen? Kasi ang paglilingkod, hindi naman, walang kapalit yun eh. Naglilingkod ka sa Diyos. So hindi ka naghahantay ng kapalit. Pero ang Diyos, hindi ganoon. Amen? Kung sa sekular ng mundo eh, kapag nagtrabaho ka, may sahod ka. Amen? Sa Diyos, may sahod ka. Kaya lang, hindi ayon sa gusto mo, kundi ayon sa gusto ng Diyos. Amen? Doon ka susubukin eh. Pasahurin ka pa naman ng 100, isang linggo, payag ka? Oh, sahod! 100! Eh, 200. Minsan nga, abono pa nga si Pastor Ugalde, abono pa eh. Di ba, Ate Jo? Kung hindi nyo binibigyan si Pastor, maglalakad siya pa uwi. Oh, kasi abono nga eh. Pero tinetest ka lang ng Panginoon. Amen. Ako po, naranasan ko yun eh. 100, 200 pinakamalaki na. Tuntuhan ako doon. Thank you po, may 200 ako. Pamasayahan namin apat. Pagkano na tira. Oh. Pero okay lang yun. Nandiyan naman yung mga anak ko eh. Amen. Nandiyan naman ang Panginoon. Yes. Diba? Lahat ng pangangailangan natin, isusupply ng Panginoon. Amen. Pero lang yun. Pero hindi mo alam, kumikilos ang Diyos. Amen. Kaya isa yan sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Hindi ako after sa pera. Kung pwede nga, wala na akong rin. Kaya lang, iba-violate ko ang batas ng Diyos. Dapat magbigay. Amen? So gusto ko naman pagpalain kayo ng Diyos, kaya magbigay tayo. At hindi lang kayo nagbibigay, ako din nagbibigay din. Amen? Dapat lang. With all your heart, we must love the Lord. So heart ang pinag-uusapan, puso ang pinag-uusapan. Ngayon, mga kapatid, kapag puso ang pinag-usapan, ano kaya ang pwede po natin ibigay sa Diyos? Our deepest affection. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, kahit na ano pang mangyari, mamahalin mo siya. Walang patakaran pagmamahal. Ang tawag sa English ay unconditional love. Amen. Walang kondisyon. Dahil minahal po tayo ng Diyos sa ganitong kaparaanan din. Unconditional love. I will love you. That's it. Yan yun. Mamahalin kita. Pero ang taong nakaunawa kung paano siya minahal ng Diyos, gagantihan niya ang pagmamahal ng Diyos na ito. Nang katulad din ng ganong pagmamahal. For I believe, love begets love. Amen. Ang pagmamahal, nagbubunga rin naman ng pagmamahal. Pag minahal mo ang isang tao, mamahalin ka rin. Pero hindi yun ang motibo mo kung bakit minahal mo siya. Minahal mo siya dahil gusto mo mahalin siya. Kahit hindi ka niya minahal, ang mahalaga, nagmahal ka. Amen. So, deepest affection, deepest will. Ano ba yung gusto mo lagi? Pag sinabi kasing will, sa salitang pangrelihiyon, kalooban. Ako po, hindi ko masyado ginagamit yung salitang kalooban.
Yung gusto mo, yun na yung will. Amen? Ano bang gusto mo? I will. Gusto kong, I will eat. Gusto kong kumain. Oh. So, I will love the Lord unconditionally. Dapat yun. Then, dapat nakasentro tayo sa Diyos. Lahat po ng ginagawa natin dapat centered sa ating Panginoon. For we know, kahit walang nakakakita sa atin, nakikita tayo ng Diyos. Then, keep your eyes focused on Him. Nakafocus tayo sa Kanya. Kumbaga ituon natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating paningin. Kumbaga sa Kanya lahat, ang ating lakas sa Kanya. Amen. Then puntahan na po natin, love the Lord with all your soul. Mapapaga tayo na yun. Amen. Hindi ko nakakapos. Ay, teka lang. Tama, okay. The soul includes comprehensively our very life, our breath, our deep emotion, and our innermost being. It means dedicating our essence to God in everything we do. So sabi dyan, dapat i-dedicate natin. Kumbaga, inihahandog natin sa Diyos lahat ng ating pong mga ginagawa. Even yung mga menial job natin. Yung mga ginagawa mong simple lang, dapat ibigay mo para sa Diyos. Sister Weng, di ba? Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Kung tayo'y naglilinis ng bahay, para sa Diyos yan. So, kaya sa paglinis mo ng bahay, hindi sa pote. Talagang halos kahit pulasan mo pa ng mayroong tagasunod, titignan mo nga kung malinis talaga. Kumuha kang itim na basahan. Uy, wala talagang ko pa. Galing. Alam nyo yung mga tagalinis, yung mga housekeeping sa mga hotel, yung mga supervisor nila talagang pagkatapos silang linisin yung hotel, nandoon na yon. Titingnan talaga, bakit meron yung mga natira-tira ng alikabo? Titingnan. So dapat tayo ganun, mga kapatid. Dahil kahit walang nakatingin sa atin, kahit walang nag-uusyoso sa atin, gumagawa tayo dahil alam natin, ang ginagawa natin para sa Diyos. Amen. So, dedicated po tayo sa ating ginagawa. Kaya, yung ginagawa po natin, hindi tayo nagtatrabaho dahil kumita lang. Nagtatrabaho tayo para ipakita natin ang husay na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen! We work not for pay, but for the glory of God. Amen. Kasi yung iba nagtatrabaho lang kapag nandiyan ang boss. Pag wala ng boss, petik-petik na lang tayo. Pwede naman o, di ba? So, ang mga Christian worker, kahit wala yung boss, nagtatrabaho religiously dahil alam nila may Diyos silang pinaglilingkuran. Pakibasa po, Deuteronomy chapter 10 verse 12 ang sabi. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Amen. So, maliwanag po yan. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? Ano ba talaga ang hinihiling sa iyo ng Diyos? So, tanong na rin yan sa ating panahon ngayon. Ano ba ang hinihiling ng Diyos sa iyo? Tatanungin ko po kayo, ano bang hinihiling ng Diyos para sa iyo? Anong dapat mong gawin? Sabi diyan, but to fear the Lord your God, to walk in all His way, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. So ito po yung hinihiling ng Diyos. Matakot tayo sa Kanya. Amen? So, bakit pa hinihiling ng Diyos sa Kanyang mga anak ang matakot sa Kanya? Kasi kung takot tayo sa Kanya, lahat ng takot mawawala. All fear will
disappear because you fear the Lord. Amen. Ang buhay natin sa mundo ngayon ay punong-puno ng mga katatakutan. Takot tayo baka lumindol, mag-iba itong building na to. Nakita mo, nagsuswing talaga. Kala mo, Christian lang ang nagsuswing. Pag lumindol, magsiswing lahat. Amen. Pag mahina ang foundation, giba. Nakita niyo sa TV, si Jollibee, giba. Oh. Bakit? Kasi nakatayo siya sa mahinang pundasyon. Bukod sa mahinang pundasyon, syempre, baka mga substandard lang ang ginamit. Baka yung hollow blocks, di 4 lang. Malay natin. O di ba? Kasi parang plywood lang eh. Boom! Ano yun? Pero kapag lumindol, delikado po talaga yung mga salamin. Kasi hindi naman flexible yan eh. Basag takot yan. Kaya, pag lumindol, huwag kang tatapat sa may salamin. Talagang mabububuta nun. Ngayon mga kapatid, fear the Lord. Matakot po tayo sa ating Panginoon. Ikalawa, to walk in all His way. Mabuhay tayo ayon sa kanyang kaparaanan. Amen? Hindi sa gusto natin, kundi sa gusto ng Diyos kung paano tayo mabuhay. And to love Him, to serve Him. Mahalin natin siya, paglingkuran natin siya. Pero ang tanong nga ganito, how do we love God? Paano ba natin mamahalin ng Diyos? Hindi natin nakikita ang Diyos. Tama? Alam mo, nasaan ba? Diyos para mamahal mo. Huwag ka na lumayo, kapatid. Yan katabi mo. Tinatahanan na niya siya. Nasa kanya ang Diyos. Mahalin mo siya, minahal mo na ang Diyos. Amen? Yan yun eh. Diba? Mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesus, I will not leave you orphan. Hindi ko kayo iiwan ng ulila. I will come again. Bumalik na ba si Jesus sa atin? Pumarito na ba si Jesus? Yes. Dahil siya ang Holy Spirit natin. Amen! Sabi nga ng awit kanina, I know Jesus is the Father, I know Jesus is the Son, I know Jesus is the Holy Spirit. Amen! There is only one God. Napakalinaw mga kapatid. Diba? Deuteronomy chapter 6. Oh, verse 5. Sinasabi doon, there is only one God. Ngayon, kung ang Ama ay ibang Diyos at yung Anak ay ibang Diyos, di dalawa na silang Diyos, eh paano ang Holy Spirit? Nilalabas, tatlong Diyos. Pero sabi nga nila, that is the great mystery. Wow. Wala ka lang masabi, wala ka lang maisagot, sabihin mo na lang, mystery. Palusot, di ba? Ang tunay na mystery, mga kapatid, ipinapahayag na ng Diyos. Kasi walang lihim ang tatay na itinago sa mga anak. Lahat yung pinapaalam. Pero meron din mga bagay na hindi talaga dapat ipaalam. May tanungan. Alam ba niya Jesus ang kanyang pagbabalik? Sagot? Alam ba niya Jesus ang kanyang pagbabalik? Kung kailan siya babalik? Ako po naniniwala alam niya. Kasi kung bakit? Lahat ng bagay alam ng Diyos. Tama? Pero bakit sinasabi ng Bible, hindi alam ng anak ang kanyang pagparito, ang ama lang? Bakit? Sino ba yung ama? Diyos yun eh. Sino ba yung anak? Siya pa rin yun. Kaya lang, hindi talaga i-reveal ng anak ang kanyang pagbabalik. Yun yun. Pero alam niya kung kailan siya babalik. Kasi lahat ng bagay alam ng Diyos eh. Hindi ko pala sabihin, merong hindi alam ng Diyos. Sabi nga ng ibang philosopher, meron daw isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ano daw yun?
magsinungaling. Ano ba naman yung mga tao talaga? Ginawang ginawang issue. Hindi nga talaga siya pagsisinungaling kasi ang Diyos, katotohanan. Diba? Ay hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin na magsinungaling. Okay, punta na po natin. Loving God with all your mind. Isip naman. Isip-isip din tayo, mga kapatid. Sino pang laman ng isip mo ngayon? O ano ba ang laman ng isip natin ngayon? Kasi ang sabi po dyan, we shall love the Lord with all our mind. That loving God with all your mind. So, to dedicate our intellect, thoughts, and focus entirely to God. Pag sinabi pong intellect, ibig sabihin po niyan, kaalaman. So, atin pong i-dedicate yung kaalaman natin para sa Diyos. Yung thoughts, yung ating kaisipan. Amen? Yung focus natin, ano ba? Sa Tagalog, ano ba yung focus? Pinagtutuunan. Yan. So, dapat nakafocus tayo sa Diyos. Ituon natin ang ating isip sa Diyos. Amen. Entirely, buong-buo sa Diyos. So kung meron tayong mga kaalaman, basta si Brother RJ, yan. Okay. Si Brother RJ kanina may sinabi sa akin. At alam ko na siya'y natutuwa, pero lalo na ako, tuwang-tuwa ako sa kanya sinabi. Hindi na siya takot mawalan ng trabaho. Amen? Dahil pag isinara ang pinto sa Jollibee, marami pang bubuksan na mga pintuan ang Panginoon para sa Kanya. Amen? Kasi sabi ni Brother Arjen, dapat ngayong umaga, pang-umaga siya. 5 a.m. ang pasok niya dapat. Tinawagan niyo yung boss niya. Ay, ano ba, chinat mo lang? Chinat niya boss niya, sabi niya, boss, baka naman gawin mo na lang ulit katulad ng mga naunang linggo, closing time. Okay. Sabi ng boss na Arjen, may pinirmahan kang kontrata. Wala sa Jollibee. Sabi ko, kontrata lang yun sa lupa. Amen. Pero yung kontrata natin sa Diyos, yun ang dapat natin pahalagahan. Amen? So, kaya sabi ko sa kanya, wow, yung kapatid ko, lumaguna. Amen? Dapat kumera ka na sa Laguna. Lumago ka niyan. Okay. Lumago na. Kasi hindi mo masasabi yan eh. Nahanda ka na talagang mawalan. Sabi ko, hindi ka mawawalan, Brad. Mag-pray lang tayo sa Panginoon. Mananatili ka lang. Then, yung boss mo, maaaring hinihipunan ng Panginoon mo. Sharean mo lang ng sharean. Amen! Isang araw, makikita mo, mananampalataya na rin yan ng ating Panginoon. So pag sinabi po, with all your mind, nasa isip lang kasi natin ang labanan eh. Amen? Kaya, mahalin natin ang Diyos ng buong isipan. Dahil pag ang isip po natin nakasentro sa Panginoon, lahat ng laban, mapagtatagumpayan. Amen? So, sabi po dyan, it is an active pursuit of knowing Him rather than just emotional feeling. So, wag natin pairalin sa paglilingkod sa Diyos. Emotion lang. Nagkakaroon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Pero hindi naman alam ba? Pag tinanong mo, bakit ka nag-hallelujah? Gusto ko lang. So wala, kinakailangan alam mo ang dahilan. Bakit ka nagtataas ng kamay? Bakit ka naiyak? Dapat alam mong ipaliwanag yon. Oo, naniniwala ko. May mga pagkakataon na hindi mo pa talaga nalalaman. Pero, mga kapatid, we must cultivate
our thought life. I-cultivate ko lang. Mahalaga yan. Dahil sabi nga dyan, sabi nga ni Apostol Pablo, pinagpe-pray niya ang mga mananampalataya na lumalim pa sa pagkakilala sa Diyos. Kasi yun talagang pinakamahalaga na magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Mahalaga yun, mga kapatid. Kaya nga, ang style ko po sa pag-preach dito, teaching. Kasi para sa akin, sa teaching, marami kayo matututunan. Sa preaching, kadalasan, ang kinakanti doon, yung feeling ng tao. Di ba? Para maramdaman mo ang presence ng Panginoon. Di ba? Sabi nga nila, revival kami. Bakit? Namatay ka na ba? Para ma-revive ka ulit. Kasi yung salitang revival, pag inintindi mo ng gusto, kailangan muna makaranas ng ano? Near death, para ma-revive ka. Di ba sa ospital? Ano ba yung kailang nilalagay ng parang kilokuryente? Kasi nire-revive pa eh. Oh. Mga ilang volts ba binibigay doon para mabuhay ulit yung puso? Diba? So nire-revive yun. So tayo naman mga Christian, wala na. Dapat sa atin, refreshing lang. Amen! Kinakailangan ma-refresh ulit tayo. Kumbaga sa halaman, natuyo na tayo. Kinakailangan diligan para manaliwa ang hindi. Amen! We are not dead para ma-revive. Pero we are, tuyo na. Dry. Kaya nga, ang worship natin dati, dry. Pero ultimately, nararamdaman ko na ang pangunguna ng Espiritu. Kumikilos siya. Amen! Hallelujah! Keep it up, mga kapatid. Ganun dapat talaga ang worship natin. Walang pakialam. Kahit dinig sa buong kapaligiran ang ating sigawan, okay lang yon para malaman nila ang mga tao dyan. Baliw. Sabi nila, pag hindi baliw, lasing. Ang aga-aga pa, alas 9 pa lang, alas 10, lasing na sila. Ano sabi ni Pedro? Hindi kami lasing. Diba? Eh yung hula ni Propeta Joel na sa huling araw, ibibigay ng Diyos ang kanyang Holy Spirit. At nangyayari na yan. Even today, nangyayari po yan. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Amen. So, mahirap po kasi pag puro emotion lang tayo. Pakibasa nga po, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matuntong sumunod kay Kristo. Amen. So yun po yung nararapat. Bihagi natin ang bawat kaisipan ng tao para sumunod kay Kristo. So paano mo bibihagi ng isipan? Through the Word of God. Amen. So kapag ipinapahayag po natin ang salita ng Diyos, ito po knowingly or unknowingly, ito po ay gumagawa para bihagin ang kaisipan ng mga tao. Amen. Ngayon tingnan po natin ang sinasabi pa sa Philippians chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Okay. So, hanggang dyan na po si Sister Genevieve. Sa English kasi meron mo, diba? Okay. Babasahin ko na lang sa English mga kapatid. Finally, brethren, whatever things are true, ano bang bagay na totoo, whatever things are noble, pag sinabing noble ka, kagalang-galang. Amen? Whatever things are just, matuwid. Amen? Whatever things are pure, malinis. Whatever things are lovely, kaibig-ibig.
love you. Whatever things of good report, anumang bagay na may mabuting ulat, hindi chismis syempre, mabuting ulat nga eh. Good news, yan, or good report. If there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Maliwanag, ito yung dapat nating pag-ukulan ng mas malalim na pag-unawa. Amen? So dapat ang salita ng Diyos, hindi lang pinakinggan, kundi inuunawa. Then alam natin, it is true. Alam natin na ang salita ng Diyos ay noble. Alam natin na ang salita ng Diyos ay just and pure. Amen. Kaya dapat i-meditate natin ang Word of God. Amen. Okay. Explore and appreciate God's creation and truth. So, kapag tayo po ay isang tao na sa isip po natin ay nakatuon talaga sa Panginoon, ano man ang iyong nakikita, may equate mo kaagad dyan na ito ay isa sa mga napakagandang ginawa ng Diyos. When you walk upon the woods, kasi hindi na kasi ako nakakapaglakad pa eh. Pero dati, mga 1 week na akong walang lakad. Bago po naglalakad sa Sita, Italia, kasi maraming kahoy doon eh. Napapahanga ako sa Panginoon kapag pinagmamastad ko yung mga kahoy. Yung mga Panginoon. Napakahusay niya. Naglalakad ka sa lilim ng mga kakahuyan. Diba? Although madumi kasi lumalaglag ang mga tuyong dahon. Pero napakagandang pagmasdan. Kasi nililinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng mga dahon ito. At alam niyo ba yung proseso po ng photosynthesis? Ginagawa po yan sa pamamagitan ng mga puno o ng mga halaman. Kaya sabi ko nga, mas lalo mong hahangaan ang Panginoon. Ma-appreciate mo talaga ang katotohanan na kapaloob sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Amen? Diba? Matututo kang magtipid, matututo kang maging malinis sa kapaligiran. Hindi yun na may balat ka ng candy, tapon na lang dito, tapon doon. Ba't hindi mo ibulsa at itapon sa basurahan? Amen? Sino pa ba dito nagtatapon ng basura kung saan-saan? Alam ko wala na. Kanina nakita yata ako yun. Naglagay ako ng tissue doon. Pero hayaan niyo po, pupulutin ko mamaya. Kasi kasi sabi ko, makikita yata ako doon sa camera kung pupunta pa ako doon. So, yun po yun. Dapat po, yung dumi natin, yung mga kalat natin, matuto tayong iligpit ang mga ito. Amen? Di ba? Ang gandang tingnan ng bahay na organisado. Alam mo kung saan mo kukunin yung medyas. Dito sa banda dito, ang mga medyas. Di ba? Dito, yung mga damit, t-shirt. Ay. Alam mo kung saan nakalagay yung mga lalabahang mga damit, yung maruruming damit, doon nilalagay. Ang sarap. Basta maganda tingnan kapag organisado ang bahay. Lalo na kapag organisado ang tao mismo. Kasi pag organize ang utak po natin, lahat ng bagay fall into place. Amen. Ngayon, sabi ko nga maaga eh, promise ko sa inyo yan. 11:16 pa lang. Walang 11:30 tapos tayo. Okay. Loving God with all your strength. Mahalin natin ang Diyos ng ating buong lakas. Amen. Sabihin nga natin, buong lakas. Buong lakas. Amen. We must devote our muchness. Ibuhos po natin yung buong makakaya natin. Muchness. Yung kahigitan natin. Every ounce of our energy, every resources and abilities to God.
ibigay po natin lahat sa Diyos. Amen? Pag sinabi ko, sumatan mo, mas mababa lang yan sa kilo. Kasi English, ano yan eh, English measurement ons. Parang mga pounds. Sa Amerika, iba na. Kilos na. O, paano ka kumilos? Hindi. Ibig sabihin, kilo, per kilo. Or grams. Yan. So, mga kapatid, this means our time, talents, money, or finances, and influence must be placed upon God's own disposal. Hayaan po natin na ang Diyos ang magkaroon ng karapatan kung papaano gagastahin ang anumang bagay o paano natin uubusin ang anumang bagay na meron tayo. Amen. Kahapon po, habang nag-uusap tayo sa ating pong discipleship, nasabi nga po, sana hindi mawala sa isipan ko. Ay, nawala na nawala. May sinabi si Sister Jenny na gusto mo sa buko eh. Ay, kaya mo na lang. Mamaya pag naisip ko. So, ibigay po natin lahat sa ating Panginoon. Ano man ang ibinigay niya sa atin. So, kumbaga, Lord, paano ko ba, ay ito na, naisip ko na. May mga tao po kasi masyadong impulsive. Di ba? Ang umiiral, yung impulse nila. Oh, June 6, ba, sale yan sa Shopee. Sale sa Lazada. Sale sa TikTok. Ano bang meron? Impulsive. Oh, nakita natin. Nakita natin sa ano? Sa tarpaulin. May sale pala sa XM ah. Makapunta na. Tapos, timba. Balde. May regalong tabo. Bibilin mo ba? Kung may balde ka pa naman sa bahay, sayang. May tabong libre. Pero meron ka pang balde sa bahay nyo. Pag binili mo yun, impulsive bayad na. Hindi ka nag-iisip. Diba? Basta pili na lang. Kasi mura. Nung pumunta kami ni Sister Sally sa SM ba yun, ano, nakita mo, buy one, take one. Ay, hindi. Sa Walter, na, buy one, take one. Pantalon. Magkano? Tingnan mo nga magkano ang presyo? 1.4? Pero mumurahin lang sa 700 lang yan. Kaya yung dalawa, 1.4. Kaya pag di ka marunong mag-isip, bibili ka na, 1.4 eh, dalawa. Oh. Mga kapatid, ganun po yung impulsive value. So, mahalaga mga kapatid, even our time, dapat po gamitin talaga natin sa ating Panginoon. So, hindi lang yung, kumbaga, marami po, yung talent natin, yung pera natin, gamitin po natin lahat sa ating Panginoon. With all our strength. Amen. So, pakibasa po, Philippians 4:13, anong sabi? Sa Tagalog po. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. So, in dimension, si Kristo. I can do all things through Christ. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Amen? Ibig sabihin, yung strength, yung buhay na meron tayo, yung lakas na meron tayo, galing sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagpupuri, sa ating paglilingkod sa Diyos, gamitin natin ang ating buong buhay, ang ating buong lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Sayang nga lang, matanda na ako, hindi ko na kaya tumalong-talong pa. Amen? Then puntaan po natin, Psalms 28 verse 7. 7 pala yun. Okay. Yahweh ang lakas mo at kalasag,
Tiwala ko sa Kanya nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Sa awit, pinasasalamatan niya. The Lord is my strength. So, maliwanag sinasabi po ng salmista, ang Panginoon ang aking kalakasan. Amen? So, kung malakas ka ngayon, kung ikaw ay malakas, totoong malakas, hindi ikaw yon. Amen? Hindi, pastor eh. Nag-ano ako, nag-workout ako, nag-gym ako. Pakiulit mo nga yung sinabi mo, workout. So, ano bang mino-workout mo? Yung muscle mo. So, sino bang may gawa ng muscle mo? Di ba ang Diyos? We must work out our muscle para magpapalala. Yung faith mo, binigyan na tayo ng Diyos ng faith, ng pananampalataya. So, i-work out mo na, kinakailangan gamitin mo yung pananampalataya mo para lumakas ang pananalig mo sa Diyos. Amen? At ang Panginoon daw ang ating kalasag. Siya yung panangga natin. Amen? At dahil nga siya ang lakas at panangga natin, tayo nagtitiwala sa Kanya. And I am helped, sabi nito. Ako'y Kanyang tinutulungan. Therefore, my heart, yung puso ko, greatly rejoices in the Lord. And I will sing song to praise Him. Aawit ako ng mga awitin para purihin siya. Amen? Kaya pag-awitan na, ibuhos mo lang ang magagawa mo. Amen? Sumigaw ka na hanggat gusto mo. From the top of your lungs, umawit ka para sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So pakibasa po, Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi magpapagod. Sila'y magsisilakan at hindi nangagihina. Amen. Sila na mga naghihintay sa Panginoon. Lahat naman tayo naghihintay sa Panginoon, right? Lahat po tayo naghihintay sa ating Panginoon. At ang pangako dyan, they shall renew their strength. Magpapanibago tayo ng lakas. Amen! Nangihina ka ba? Palalakasin ka ng ating Panginoon. They shall mount up with wings like eagles. Alam nyo ba ang eagles, mga kapatid? Yung characteristics po ng eagle, habang lumalakas ang hangin, lalo po siyang pumapailang lang. Parang saranggola lang yan. Amen? Ang tanong ko nga, lilipad ba ang saranggola kung walang hangin? Hindi. Pero pag mahangin, lilipad dyan. Amen? Ganun po ang agila, mga kapatid. The more na lumalakas ang hangin, the more na siya pumapailang lang. At pagdating sa itaas, nag-glide na lang siya. Hindi siya kumakampay. Binubukas talaga yung pakpak. Nag-glide na lang. Galing talaga ng agila. Sana agila na lang tayo. Para maranasan natin ang pagpapalakas ng ating Panginoon. So, ito naman ay para sa mga usa. They shall run and not be weary. Diba? Ang mga usa pag nauuhaw na, lalong binibilisan nila ang takbo patungo sa tubig. Amen? Ang hanap nila, tubig. Dahil nauuhaw ka eh. Papiliin ka, anong gusto mo? 1 million peso or tubig sa isang taong nauuhaw, pipiliin ang tubig. Aanin ko ang pera. Hindi, bibili ka ng tubig. Hindi pwede yung pambili. Pera nga eh. Laklakin mo pera mo. Inumin mo ang pera kung gusto mo. Pero hindi mo kailangan ng pera kapag ikay nauuhaw. Tama? Kapag ang tao nasa kagigitan na Diyos ang kanilang tinatawag. Sa Diyos ka magtiwala, kapatid. Kung pagod ka na sa buhay, sa Diyos, magtiwala ka. Bibigyan ka na ng panibagong lakas. Ang sabi nga dyan, they shall walk and not faint. Diba? Hindi sila pangihina kahit naglalakad na lang sila. At least, naglalakad pa. Then, nakakapagod tumakbo. Pero, hindi tayo namamahinga. Amen? Nagpapatuloy pa rin. Sabi ko nga, kahit pagkapano, gawin natin.
Amen. Then, when our strength runs out, leaning and trusting God restores our strength and provide peace. Yan. Ang mahalaga mga kapatid, ang Diyos nagpo-provide ng kapayapaan sa mga tao na ibinubuhos ang lakas. 100% lakas sa Panginoon. Amen. Hindi lang ibinalik ng Diyos yung strength nila, binigyan pa sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Kaya aalin ko na napakalakas ako kung wala naman akong kapayapaan sa isip at sa puso ko. Diba? Ano po lakas? So kinakailangan mapayapa. Amen. Kaya nga mga kapatid, pupuntahan na natin yung panguli. Pangako ko ano, magkakamali pa yata ako. 11:27 na. Loving others as yourself. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tingnan nyo nga sarili nyo. Tingnan nyo. Okay ah. Maganda ka. Gwapo ka. Kapatid. Ang sabi dyan, loving others as yourself. Mahal mo ba ang kapatid mo? Sapagkat yan pong katanungan yan is a fundamental principle kung paano natin dapat itrato ang ating kapwa-tao. With the same profound care, empathy, and respect, we naturally give ourselves. Paano ba natin tinatrato ang sarili natin? Dapat ganun din ang trato natin sa ibang mga tao. Nire-respeto ba natin sarili natin? Kung nire-respeto natin sarili natin, irespeto din naman natin ang ating kapwa-tao. Amen? Looking out for the well-being of others, practicing forgiveness, and extending some grace to them that you want them to do in return. So, kung ano yung gusto mong gawin nila sa'yo, gawin mo rin sa kanila. O kaya, gawin mo muna sa kanila ang gusto mong gawin din nila sa'yo. Magkakaintindihan po ba tayo? Amen. Maliwanag po yun eh. Na kinakailangan mahalin talaga ang ating kapwa. Pakibasa po, Leviticus chapter 19 verse 18. Huwag kang maghihigati o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. You shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people. Huwag ka daw magkikimkim ng ng galit at paghihiganti sa mga kapatid mo. Kung nagkasala siya sa'yo, forgive them. Kahit hindi sila humingi ng tawad, forgive them pa din. Amen? Kasi, at the end of the day, pag hindi ka nag-forgive, lugi ka. Amen? Nasa puso mo yung grudge. Hindi ka makatulog. Kasi iniisip mo sila. Sila. Bakit? Sa palagay mo, iniisip ka nila. Sila ang sarap ng tulog. Di ba? Eh, talo na ako. Pag alas 7:30 na, sorry na lang. Pag sinakta ako ng mga ganong oras, tulog na ako. Bukas ko na malalaman yun. May chat pala kayo. Amen. So, mga kapatid, masarap ang tulog ng tao na nagtitiwala sa ating Panginoon at dahil sa pagtitiwala sa Diyos, mahal ang kapwa-tao. Pakibasa po, Romans 13, verse 9, ang sabi? Ang mga utos na gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ng pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga po mga kapatid, sinasum up ko nga po talaga yung Ten Commandments. So nakikita ko dito, talagang
tumpak. Tama talaga ang sinasabi ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. Then, love your neighbor as yourself. Love, dalawa, mahalin ang Diyos, mahalin mo ang neighbor mo. Yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, mahalin mo. Amen? Dalawa. Pero kung talagang mas papadaliin natin, mauuwi lang yan sa isa, which is love. Diba? Basahin na natin yung panghuli doon sa love chapter. 1 Corinthians chapter 13, yung panghuli. Tingnan natin. 13 ba yun? Hindi ba yung huli? Opo. O, sige po, pakibasa. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Yan. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit? Bakit pinakadakila ang pag-ibig kaya? Kasi siya na lang ang mananatili. Amen? Kasi yung faith, mawawala. Bakit ka pa sasampalataya kung nakikita mo na ang Panginoon? Tapos na. Tapos na ang gawain ng faith. Kasama mo na si Jesus Christ. So faith, may katapusan. Then, ano pa? Hope. Bakit ka pa aasa? Kapiling mo na ang Panginoon. So, tapos na ang pag-asa mo. Kasama ka na niya. Pero yung love, mananatili yun. Even doon sa kabilang buhay, tas meron pa rin love. Kasi yun nga yung matitira sa atin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen? Welcome mo. Datapwat kayo mananatili datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Punta na po natin, conclusion na tayo. Amen. Conclusion. To inherit eternal life, one must love God with all their heart, soul, mind, and strength, and love their neighbor as themselves. This requires faith in Jesus Christ, keeping His commandments and putting Him above all else. So mahalaga mga kapatid, alam natin na ilagay natin lagi si Jesus higit sa lahat ng mga bagay. Amen. Tumayo na tayo lahat.